Sasabihin na naman natin si Sara Duterte wala siyang kinalaman. Hindi siya naka-focus sa impeachment case niya. Hindi na daw niya pinapansin. Hindi na daw niya alintana. Kasi nga meron pong bagong petisyon para nga ipatigil ang impeachment nato sa Sara Duterte. At ang naghain niyan ay 17 individual kasama ang mga abogado. Siyempre mga DDS na abogado yan, ilang pribadong mamamayan. Nakikiasa daw sila para itigil ang proceedings nga or etong impeachment proceeding na itong si Sara Duterte. Sasabihin uli yan ni Sara Duterte, wala siyang kinalaman. Salamat doon sa mga abogado ng mga diehard. Talaga lang, wala kang kinalaman. Wala ka rin bang kinalaman doon sa attempt na palitan ang speaker? Kasi parang sa lahat ng gulo na meron dito sa bansa natin, may kinalaman ka. Ikaw ang punot dulo. Ang ibig sabihin, salot ka. Nasasabi ko to ng totoo dahil nakikita ng diretsahan, dahil nakikita natin yan. So yan eto, guided by facts, evidence, rule of law. Kaya kung walang legal restraint daw, walang TRO from the Supreme Court, tuloy ang impeachment proceedings. Take note ilang araw na lang. Kaya aligaga si Sara Duterte. Kung merong pinaka-aligaga at aburido sa ngayon, si Sara Duterte. Pinakikilos niya yung mga nasa paligid niya. Natural. May kinalaman siya dyan. Alam niya yan. Siya ang may pakanan yan. Ulitin ko siya ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa ating bansa. Si Sara Duterte. Ito, the House Committee on Justice or Impeachment. Proceedings are part of the constitutional process of accountability. At yun nga, guided by facts, evidence, and rule of law. So ito this reflects the proper balance among institutions na ang ibig sabihin, ginagawa lang ng Kamara ang kanilang trabaho ayon sa rule of law, ayon sa rules ng impeachment proceeding, at ayon sa batas. Yan yung mahirap baliin na katotohanan. Ginagawa nila ang trabaho nila na ayon sa proseso, tamang proseso, at sa batas.